Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang kordero ng Diyos, ang inalay para sa ating kaligtasan. Kaya nga, buksan natin ang ating puso upang ang kaligtasang kaloob ng Diyos ay tunay nating matanggap, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
sa papuri sa papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natutulog sa templo sa may kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon, sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinatawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon. At nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuro niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yon salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y sundin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.
Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Natagpuan ang Mesiyas nang sa kanya'y naghahanap. Siya'y pag-ibig na matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi,
ito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tignan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila doon ng araw na iyon, nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kanyang kapatid at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mukhang humahabol pa kayo sa piyesta. Napansin ko na mga nakalipas na araw matapos ng piyesta ay tuloy-tuloy pa rin ang agos. No? Kaya hindi lang tuwing prosesyon may agos ng tao, kundi maging ang mga sumunod na mga araw matapos ng 9 ng Enero, agos pa din ang mga tao. Siguro nga po, humahabol pa kayo at huwag kayong mag-alala. Hindi ho kayo mauubusan ng biyaya. Hindi ho tira-tira. Kung sa mga handaan ngayon, ewan ko kung meron pang nagsisilbi ng mga natira pa ng piyesta. Huwag ho kayong mag-alala. Ang isinisilbi, ang binibigay dito sa tahanan ni Jesus Nazareno hanggang ngayon, hindi tira-tira ng piyesta, kundi nag-uumapaw na biyaya at pagpapala sapagkat ang ating Panginoon ay lubhang maawain, lubhang mabuti at bukas ang puso. Kaya nga't lakas loob tayong pumupunta dito sapagkat alam natin diringgin niya ang ating panalangin. Amen? Ang naniniwalang diringgin ng kanilang panalangin, pumalakpak ng mas malakas. At sabihin mo sa katabi mo, dinggin sana ang dasal mo. Sa kabila naman sabihin mo, pero makinig ka muna. Ayan, nakinig ba kayo?
Sabi ko nga kanina, lahat tayo narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo ni Jesus Nazareno. Hindi tayo narito para magpresenta sa Kanya. Walang sino man sa atin ang makapagmamalaki at sasabihin, narito ako dahil gusto ko ha. Dapat pasalamat ka sa akin, nandito ako. Hindi ho. Sapagkat kaya lang tayo narito dahil niloob niya. Maraming pwedeng maging dahilan para hindi kayo makarating dito sa Quiapo. Pero dahil niloob ito niya, ginusto niya iyon, tinawag niya tayo. Opo mga kapatid, ang unang galaw ng Diyos ay ang tumawag sa atin. Hindi nagsasawa ang Diyos tumawag sa atin. Naranasan nyo na ba yung tumawag sa isang tao, hindi ka sinasagot? Naranasan nyo na ba na mag-miss call ng 10 beses, hindi ka sinasagot? Anong ginagawa ninyo? Tumitigil na lang ba kayo? Sumusuko na lang kayo? Alam niyo po, ang mas mahirap tawagin, yung nagtutulog-tulugan at nagmamaang-maangan. Naalala ko po, nung bata ako, pag ginigising ako ng nanay ko, tinatawag ako, nagkukunwari pa rin akong tulog. At bibiruin ako ng nanay ko, sabihin niya, naku, napakahirap sa lahat gisingin yung nagtutulog-tulugan. Kasi ayaw niya talaga. Nagmamaang-maangan, nagbibingi-bingihan. Ngayon, araw na ito, ipagdasal natin, pag tinatawag tayo ni Jesus Nazareno, huwag tayong magbingi-bingihan. Huwag tayong magmaang-maangan. Ang ganda na, nagsimula na. Sa pagsimba nyo pa lang dito, ibig sabihin yan, nakikinig na kayo. Pero sana, huwag lang yung pagsimba. Pumunta ka sa Quiapo. Siguro iba sa inyo, may mga mangilan-ngilan, pupunta sa akin, sabi niya, Father, napanag-inipan ko po ang Nazareno. Tinatawag niya ako. Pinapapunta niya ako dito sa Quiapo. Pinapasimba niya ako. Pero simula pa lamang po yun, may mas malalim na pagtawag si Jesus sa bawat isa sa atin. Narinig natin sa Ebanghelyo, si Juan Bautista, tinuro si Jesus Nazareno. At ano ang sinabi ni Juan Bautista? Ito ang kordero ng Diyos. Napansin niyo po, sa taas ng tabernakulo, ang tupa. Sapagkat ang salitang kordero, ang ibig sabihin ng kordero ay tupa. Kaya nga't binibigyan galang natin ang Panginoon sa tabernakulo. Narito si Kristo. Kaya nga't paalala mga kapatid, kung papaano natin ginagalang, dapat mas higit natin igalang kaysa sa estatwa ng Nazareno, ang banal na sakramento. Sapagat ang estatwa ng Nazareno ay tanda lamang ni Jesus Nazareno. Pero ang laman ng tabernakulo, mismo si Jesus Nazareno. Kaya nga ginagalang natin pag nagkokomunyon tayo. Isinusubo natin agad. Hindi natin nilalaglag, hindi natin isinisilid sa bag. Kasalanang mabigat ang mas lapastanganin ang sakramento. Kung nung prosesyon, pinangalagaan natin ang imahe ng Nazareno para hindi masira,
para hindi madumihan, para hindi malapastangan. At salamat sa Diyos, ngayon lang nakauwi ang Nazareno ng mabango at maayos ang lahat. Kung gaano ang paggalang natin sa imahe ng Nazareno, mas igalang natin ang Santisimo Sakramento. Kung sa imahe, nagpapatayan pa ang lahat para lang makahawak at makapanik. Sa komunyon, lahat tayo pwede siyang hawakan. Pwede siyang tanggapin. Mas malaking biyaya ang buong galang mong tanggapin si Jesus Nazareno sa komunyon. Kaya huwag kang mag-alala kung hindi ka nakapasan, hindi ka nakahila ng lubid, hindi napunas yung panyo mo. Mamaya at araw-araw, pwede mong hawakan si Jesus Nazareno sa komunyon. Kaya nga, dapat buong galang tayo, buong pag-ibig tayong tumatanggap. Hindi ka tumatanggap ng kung ano-ano lang. Hindi ka tumatanggap ng sukli sa jeep. Pag nangungumunyon ka, hindi ka lang umaabot ng kung ano. Kaya, sabi nga, gawin nating trono ang ating kamay kapag tumatanggap tayo ng komunyon. Kaya sana pagtatanggap tayo ng komunyon, pangalagaan natin ang osya. Dahil hindi lang yan tanda, yan si Jesus Nazareno. Sabi nga ni Juan Bautista, ang kordero ng Diyos. Bakit siya ang kordero ng Diyos? Siya ang alay para sa ating kaligtasan. Kaya pag naririnig natin tuwing misa, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Alalahanin natin mula noon hanggang ngayon, inalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Di man tayo karapat-dapat, nagbibingi-bingihan man tayo minsan, nagmamaang-maangan man tayo minsan, lumilihis man tayo ng landas minsan, hindi man tayo sumusunod minsan, tuwi na inaalay ng kordero ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya nga, ang linggong ito ay tungkol sa pag-aalay. Pag-aalay ni Jesus Nazareno. Nung binanggit ni Juan Bautista, ayan ang kordero ng Diyos. Ano lang bagay sinasabi niya sa kanyang mga alagad? Iwan niyo na ako. Sumunod na kayo sa Kanya. Kaya kahit si Juan Bautista, inaalay niya ang kanyang sarili. Baliwala nang mawalan ako. Kaya sila Andres ay mga alagad ni Juan Bautista. Pero ano ginawa ni Juan Bautista? Pinasa niya kay Jesus Nazareno. Siya ang totoong Diyos. Siya ang dapat pag-alayan. Siya ang dapat sundan. At ganon din ang ginawa ng mga alagad ni Andres at pagkatapos ni Pedro. Nung sumunod sila kay Jesus Nazareno, anong sabi ni Jesus sa kanila? Hali kayo, tignan ninyo, sumunod kayo sa akin. Ang tunay na deboto, hindi lang nagpapasalamat sa alay ni Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, inaalay din ang kanyang buhay kay Jesus Nazareno. Kaya nga, sa unang pagbasa, narinig natin si Samuel. Hindi niya maintindihan. Akala niya, tinatawag lang siya ni Eli. Pero anong sabi ni Eli? Ang tumatawag sa iyo ay ang Diyos. At pag tinawag ka ng Diyos, sabihin mo, narito po ako, nakikinig ang iyong lingkod. Yun din po sana ang dasal ng bawat deboto. Narito po kami, nakikinig ang inyong lingkod, handang mag-alay ng buhay.
Mga kapatid, ang tunay na alay kay Jesus Nazareno, hindi lang yung sakripisyo, hindi lang yung panata, hindi lang ang mga dasal. Ang tunay na alay, gaya ng ginawa mismo ni Jesus Nazareno, ay ang pag-aalay ng ating buhay. Ang pagsunod sa Kanya. Baliwala po ang pagod, ang pawis, ang sakit ng katawan natin ng pagsasakripisyo kung yung kalooban natin hindi natin isinasakripisyo at inaalay sa Diyos. Kaya pasensya po kung paulit-ulit ako minsan, baliwala ang panata kung hindi magbabago ng ugali. Baliwala ang pagpoprosesyon kung hindi naman bibitaw sa kasalanan. Baliwala ang pagsisimba kung ang kalooban naman hindi pa rin nasa panig ng katotohanan, kabutihan, at kapatawaran. Sapagat ang tunay na debosyon, ang tunay na pag-aalay, hindi lang pag-aalay ng katawan, kundi pag-aalay ng puso at kalooban. Na yung ginagawa natin, yung gagawin mo sa labas ng simbaang ito, yan ang inaalay mo sa kordero ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pag-aalay, buong buhay, habang buhay. Hindi po ba't yun ang ginawa ni Jesus Nazareno? Hanggang ngayon, pasan niya ang krus, inaalay niya para sa ating lahat, ang lahat-lahat. Kaya't ganun din ang tawag niya sa atin. Kaya sana, katulad ng sinabi sa Salmong Tugunan, masabi natin ngayon, tayong mga tinawag ni Jesus Nazareno, masabi natin sa Kanya, handa akong narito upang sundin ang loob mo. Kaya't sa pagpapatuloy ng misa, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po, tinawag niyo kami. Salamat po, nakarating kami dito sa iyong tahanan. Mahal niyo po kami, kaya't inalay niyo ang lahat-lahat, maging ang inyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Turuan niyo rin po kami ng tunay na panata, tunay na debosyon, tunay na pagsunod. Hindi lang ang aming mga dasal at katawan, bagkus lalo na ang aming puso't kalooban, ang aming maialay sa iyo. At nawa, maipalaganap namin ang pagkilala sa iyo. Katulad ni Juan Bautista, maituro ka namin, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, na ikaw ang kordero ng Diyos, ang alay para sa aming kaligtasan. Tanggapin din niyo po kami, kaming mga alay para sa iyong karangalan, para sa aming kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na bigyan tayo ng lakas na tumugon at maging tapat sa pagsunod sa kanyang kagustuhan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga reliyoso sa tawag ng Diyos at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tinig, inaapi at mga biktima ng karahasan at terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gugulin nawa ng mga kabataan ang kanilang mga malayang sandali sa mga kapaki-pakinabang at mga makabuluhang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang maging mga tagapangasiwa ng kanyang sang nilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagligtas niya sa tanan ay nangyari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Nabubulong ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama natin ngayon dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami tunay na nakikinig, hindi kami lubos na sumusunod. Linisin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tunay na alay para sa ating kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinaikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at pag-ayos po natin ng simbahan. Itutuloy na po natin at sana mas marami pa ho ang tumulong. At salamat din po sa nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tayong lahat tinawag ni Jesus Nazareno. Siya ang kordero ng Diyos na inalay para sa ating kaligtasan. Ang tunay na deboto, inaalay din ang kanyang sarili buong buhay habang buhay kay Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.